Hello, hello mga kayushi! Magkakasama na naman po tayo sa ating segment na Let's Go Guys! At ngayon po, nandito tayo sa Barangay Sala, Cabuyao, Laguna, dito po sa Ayla Library. Siyempre, this is still your friendly host, Danica Gabriel. At ako naman po si Arlene Mariposque. Kasama natin ngayon ang Administrator of Ayla Library, Mr. Gil Legaspi. Hello, magandang araw sa inyong lahat. Mr. Legaspi, saan po ba nag-originate po ang Ayla Library? Bali ang AYLA Library stands for Action for Youth Literacy and Awareness. Ginawa siya in commemoration kay Ayla Batallones Manahan, who was brutally murdered in 1989. So, yung mga pribileyo na hindi niya nakuha sa buhay, tinransform nila itong lugar na to para maibahagi naman sa ibang tao at sa ibang kabataan kung ano man yung hindi niya nakuha nung nangyari sa kanya yun. Sabi niyo po murder? Yeah. Ang nangyari po dito po sa... Dito mismo sa lugar na to, dito nangyari yon kasama yung parents niya. So, para naman mabago namin kung ano man yung conception ng mga tao dito sa lugar na to, ginawa namin siyang foundation, library per se, para mas makatulong kami dun sa mga taong mas nangangailangan at dun sa mga estudyante natin na hindi masyadong nakakaalam yung mga tungkol sa paggamit ng library at sa mga computers and others. Okay. Sa mga kabataan na, ibig niyo sabihin, ang kinikater niyo lang po ba dito yung mga nasa elementary o ano? Hindi naman yung nasa elementary lang. Usually, nagkikater din kami sa may pinakabata na from age 7 hanggang sa mga college students, even yung mga mothers, yung mga tatay at yung mga ate nila na gustong magbasa, gustong mag-research o kung ano man yung gusto nilang gawin dito na mas makakatulong sa pag-improve ng pagkatao nila o sa pag-iisip nila, syempre pinapapasok pa rin namin sila dito. May bayad po ba? Syempre wala. Free po lahat. Oo, everything is for free. Lahat ng ginagawa namin dito ay handog namin sa mamamayan ng Cabuyao na in other way around, ito yung sukle ng Batallones family kasi sila yung proponent nito sila yung may-ari. In exchange dun sa graces na nakukuha nila sa pagbibigay sa kanila ng magandang buhay at sa kanilang pamilya, in return ginawa nila ito para maibahagi naman nila kung ano yung nakukuha nilang kasaganahan sa buhay para naman sa ibang tao. Mr. Legaspi, sino po ba ang naging founder po ng itong library na to? Itong library na to, yung AYLA Foundation, ang founder nito ay si Doktora Nenita Batallones Retizos na nasa Amerika siya. Pero dito sa Pilipinas, naka-tie up kami, kasama kami dun sa Onofre and Juana Batallones. Kasi yun ang naka-registered sa Securities and Exchange Commission. So naka-umbrella foundation kami sa kanila. Okay, Ayla Library is just a program of Ayla Foundation. That's right. So, ibig sabihin may mga plano pa po kayo ibang mga activities bukod pa po dun sa library na to? Oo, natural. Siyempre, kailangan naming mag-isip, mag-devise kung ano yung mga programs na pwede naming ibahagi sa mamamayan. So as of now, meron nga kaming computer lessons sa mga bata. Meron kaming 10 computer sa taas. Lahat yun may internet connections. Ginagamit nila yon. May library kami na pambata. Meron din kaming pangmatanda na library sa taas. Yung mga hanggang college levels. May mga magazines din kami para dun sa mga mothers na naghihintay sa bata. Meron din kaming film showing at least once a week. May reading program kami para sa bata, may storytelling as well. Pwede po ba naming makita ang Ayla Library? Oh, sure. By all means, you're all welcome to visit Ayla. Para ma-check natin kung gaano ba kaganda tong Ayla Library. Let's go, guys! Sir Legaspi, tanong ko lang po, ano po ba yung mga inaasahan ng mga kids na pwede na panoorin sa film showing? Dito meron kaming mga film show, mga cartoons, mostly Disney cartoons. At syempre lahat ng gamit namin CD ay original, buy only original, wag pirated. Kaya nandyan siya. And most of that CDs galing pa siya ng Amerika. Ito si Dan, siya yung computer instructor namin. So siya yung nagko-conduct ng free computer classes sa mga estudyante. Si Agnes, ang aming librarian, secretary. So siya naman yung in charge dun sa nanghihiram sila ng libro at kung may gusto silang hanapin. Si Vince, isa sa mga volunteers namin kasi dito we accept volunteers. Isa lang siya dun sa marami naming volunteers. Tapos meron kaming 4 na OJT trainee. Galing sila sa STI Santa Rosa. Ito si Shasha, si
Giselle, si Aljon, tsaka si Jake. So, they have been with us for 1.5 months now at kasama kasi sa requirements nila yun, kaya nandito sila sa amin. Nandito na tayo ngayon sa kanilang main library. Ano-ano ba ang laman nito? Dito po makikita niyo po yung mga books, sari-sari pong mga books na nandito, yung mga reference book, and yung mga textbook meron kami dito. Okay. Kapag ba gusto kong mag-library, ano bang mga requirements? Ang requirements lang namin ay kailangan nila mag-avail nito. Ito yung tinatawag naming borrower's card. So, bibili lang sila ng 5 pesos lang ito. Babayaran nila. Tapos, magagamit na nila nito sa ito, yung kailangan hindi maubos to. Pag naubos na siya, bibili ka na ulit ng bago. Pag gusto kong humiram, tapos hindi ko agad isa ulit. Magbabayad ka ng penalty. Meron kaming penalty 5 pesos per day. Okay. Ito bang main library na to? Ano siya dati? Ito yung dating kwarto nung mag-asawa, si ni Fabio, tsaka ni Tita Toti, nung nabubuhay pa sila. So, since ito yung isa sa pinakamalaki ring part, ginawa namin siyang main library. So makikita mo pag pumunta kayo dito, fully air-conditioned ng main library namin. So this is the master's bedroom of Ayla's parents. Yes. So, Vince naman, paano naman ikaw naging volunteer naman dito sa Ayla's Library? Yung mga facilitators po natin, sila Ate Agnes, sila Kuya Dan, mga kaibigan ko po sila at pinili ko pong maging volunteer dito sa Ayla Library at nakita ko naman pong napakasaya po ng maging isang volunteer na meron po kaming swimming palagi, na get together, tsaka caroling, tsaka madami pa po kaming plans for the year 2012 like summer camp. Kaya yun po, masaya talagang maging volunteer dito sa Ayla Library. Wow! Nag-encourage ng bagong volunteers, ha? Ano yung operating hours and days of Ayla Library? We are open Monday to Saturday from 9 a.m. to 6 p.m. Ito pong area na to ay dating Guest room. So, kinonvert namin siya into a fiction room. So, kung makikita nyo, nandito yung mga books namin, mga novels, mga stories, even yung mga patok na patok sa mga teenagers ngayon, na yung Twilight series. Yes, meron na Kompleto tayo. kami. Lahat yon hardbounded, galing States. Meron kaming complete set ng Harry Potter. Nandito rin siya. Meron kaming mga John Grisham, Daniel Steele, name it and we have it. Ito yung mga books namin, isa sa mga books namin na pinapahiram namin. Overnight? Overnight. No, for 2 days. So, just avail yung borrower's card na sinasabi kanina ni Agnes. Pag nakakakuha na kayo noon, pwede na silang manghiram ng libro. Yung iba namang mga book readers and book lovers na madaming book sa bahay nila, gusto mag-donate dito, tumatanggap kayo. Oo, definitely. Ina-accept namin lahat ng klase ng donation when it comes to books, whether bago or luma. Kasi naniniwala kami na yung book, habang tumatagal siya, mas nagiging viable siya. Dahil nagamit na, prove na siya na mas maraming natututunan. So, nag-accept, tumatanggap kami ng mga books talaga for donation. Okay, nandito tayo ngayon sa kanilang computer room. Ito yung dating photo ni Ayla. Okay, so what do we have here? Meron tayo ditong 6 units na provide natin sa mga students namin. Kagaya ng sinabi kanina, meron kaming 42 students from Sala Elementary School kung saan tuturuan natin sila ng basic computer workshop. Okay, so the workshop lasts for how many hours? Isang session is 1 hour and they have 15 sessions to finish. So, paano sa akin meron kayo dito library printing? Meron ba? Yeah, before. Pero ngayon, first 3 pages na lang yung free, then the rest may bayad na. Oo, so pwede palang magpa-print ng project dito. Okay, so what are the rules inside the computer room? Makakapag-discuss niyan is ang dalawa natin sa mga OJTs natin na si Jake at si Aljon. Come here, Jake and Aljon. Pwede ba mag-Facebook dito? Hindi po. Kasi po yung mga computers na ginagamit dito is for research purposes only. So, bawal po yung mga social networking sites and games. Yan. Yung mga rules and regulation nyo using the computer. So yung computer ID nila is only available para sa computer lab. Hindi sila pwedeng gumamit ng library, ng fiction room sa children's place. So, pwede ba nilang yung mga monitor is galawin or something? Ano yung mga rules na pwede nilang gawin pag ako'y gumamit ng isang computer?
For example, kung maglalagay sila o magsasaksak sila ng flash disk, kailangan nilang mag-ask ng permission dun sa nagbabantay sa kanila. So, pwedeng mag-YouTube and stuff. Hindi po, kasi po may site blocker po kami kasi for research purposes lang po yung kailangan nilang gawin dito. Ayla Library is a very conducive place for learning. And Mr. Hiligaspi, Yeah. ano mga po ba ang mga future plans niyo for the library? Of course, first and foremost, marami kaming gagawing fundraising activities and I hope everybody could join. Yung summer camp nga namin, plus the fact that we would be extending yung mga classes namin, like lalagyan ko na rin, magkakaroon na rin kami ng English classes, yung reading, and something like that, no? Siguro mas maganda na lang na to get in touch with us o pumisita sila dito na lang sa amin para mas malaman nila kung ano. Paano mo makikibahagi ng mga televiewers? Ayan yung pinaka magandang tanong na binigay mo sa akin. In-invite ko kayo na makibahagi sa amin, like pwede kayong mag-donate ng books, pwede kayong pumunta or simply pumunta dito, maging volunteers, kung ano yung maluwag sa loob nyo. Pwedeng pumunta sila dito sa amin, nandito lang kami sa Barangay Sala, sa may Rosario Village, across lang kami sa munisipyo ng Cabuyao. Or kung gusto nyo, pwede kayong mag-text o tumawag sa cellphone number namin. Ang cellphone number namin ay 0908-623-3331. At may landline din kami. Pwede kayong tumawag dun sa landline. Yun naman ang 508-1769. Kayo makipag-ugnayan lamang po kayo sa mga numbers na yon. At I'm sure meron siguro mga may-ari ng schools na gusto makipag-tie up, ano? I have a question lang po. Yung po bang mga estudyante nyo dito pwedeng makatanggap ng certificates galing sa inyo? Definitely, bibigyan namin sila ng mga certificates na nag-undergo sila sa ganong training sa amin para at least syempre ang mga bata may nakukuhang konsuelo bukod dun sa natututunan nila, nagiging enthusiastic sila dahil may nakukuha silang kapalit dun sa ginagawa nila. Definitely, magbibigay kami ng mga certificates. Yes, we're inviting everyone, all ages, bata ka man matanda, punta na dito sa Ayla Library. Magbasa tayo and let's learn. Ayla Library is open from Mondays to Saturdays, 9 a.m. up to 6 p.m. At napaka-friendly ng mga taong madadatnan nyo dito. Ito nga po palang Ayla Library ay available po, hindi lang po sa mga taga-Cabuyao. Pwede po ba ito kahit sa taga-saan lugar? Oo, definitely. Meron kaming mga bumibisita dito na taga Kabuya, taga Santa Rosa, at taga Calamba. Kung may mas malayo pa kaming mararating, mas maganda kasi para naman sa lahat to, hindi lang para sa mamamayan ng Cabuyao. This has been your friendly host, Danica Gabriel. I'm Marlene Mariposque. Gil Legaspi. I am Dan and here are the staff of Ayla Foundation. And of course, you are still watching Umbrella Friends!